Evan. Pato ang kanilang inaalagaan. Oh! Okay, galing nila kasi tinuruan tayong gumawa ng palaisdaan. Natutunan natin sa kanila nag-awit katan ang balat ng pusa. Manilaw-nilaw ang kanilang balat, singkit ang kanilang mata, itim at tuwid ang kanilang buhok, balikinitan ang kanilang pangangatawan. Sila ay matapang na tao, kilala rin sila sa pagiging magala. Pinapakita nila ang paggalang sa kapwa sa pamamagitan ng kanilang boses. Maraming industriya ang natutunan ng mga Pilipino sa mga Hapones, katulad ng mag-alaga ng mga pato at gumawa ng palaisdaan, magtinda ng itlog ng mga pato at daing isda, at kalimikatan ang balat ng isa. At natuto tayong gumawa ng mga sandata at isang akal. Noong panahon ng Hapon, kasakop na nila ang Pilipinas at isa na dito ang isang bayo sa Pangasinan. Siga daw talaga ang mga ito. Pero mga tao lang rin, kaya meron silang pangangailangan, kailangan at gawin. Pupunta raw ang mga Hapon sa isang lugar ng garden, maglalagay ng 4 na poste. At babakunan nila ito. Pagkatapos ay magbibigay sila ng dapat gawin sa mga tao. Tagagin niyo rin po ng pagkain. Babalik kami dito pagkalipas ng isang linggo. Pag hindi ito puno, malalagot Kristo. Naku po, alam na ng mga tao kung ano ang ibig sabihin ng lagot kayong lahat. Uunahin ang mga lalaki at gagamitan nila ito ng pagkain. Paluluhurin ka muna at pagkatapos ay tutusukan ka sa bunganga ng katana. At pagkatapos ay iikot-ikutin ang blade hanggang sa mamatay ka. Ayaw naman iyon sa isang profesor. At pag malapit na ang ibinigay na taktang panahon, nagkakagulo ang mga tao sa paglagay ng pagkain doon, ukuran ng mga Hapon. Bigas, gulay, buhay na baboy, buhay na manok, buhay na kambing, at iba pa. Masakit yata ang matusok ng katana. Pero isang araw, talagang naubusan na rin sila ng ibibigay. Hindi na nila napuno ang binaburan ng Hapon. Naubusan ng ilalagay ng pagkain. Delikado yan, sabi raw ng isang matanda. Kumuha kayo ng labong. Kumakain ng labong ang mga Hapones. At kumuha naman daw ang mga tao ng napakaraming labong. Punong-puno daw ang lalagyan ng pagkain. Kaanong hindi puno pati magulang at matatanda ang labong ay nilalagay sa pagkain. Ito po ang maikling gadulaan sa panahon ng mga Hapones. Maraming salamat. Palapakan.